Good morning sa inyo. Babasa po tayo sa Isaiah chapter 26 verses 20 to 21. Dalawang verses lang po muna babasahin ko. Sabi po dito, "Come my people, enter your chambers, and shut your doors behind you. Hide yourself as it were for a little moment, until the indignation is past. For behold, the Lord comes out of his place to punish the inhabitants of the earth for their iniquity. The earth will also disclose her blood and will no more cover her slain." May God bless the reading of His Word. Ang message po sa Isaiah, alam natin ito ay warning bago sila itapon sa Babylonia. Matagal-tagal din ang paglilingkod nila Isaiah at Jeremiah para ipahayag ang plano ng Panginoon. Makikita po natin yan 29, later from this chapter 26, pagdating po sa 29, may pangako doon ng Panginoon na kanyang bibisitahin ang kanyang bayan matapos ng 70 taon ng pagkakatapon sa Babylonia. Kaya ipinahayag ng Panginoon iyon dahil nga po sa hinihintay niyang pagbabago sana mangyari sa kanyang bayan. Subalit, hindi nagkagayon, hindi natupad ang nais ng Panginoon mangyari sa kanyang bayan na magbalik loob, magsisi. Sa halip, pinarusahan pa si Isaiah, si Jeremiah, ang mga propeta nung panahon na yon. Dahil nga po, ayaw nilang makarinig ng mensahe ng Panginoon na nagbibigay ng babala. Yamang din na sila ay nasa kalamidad, nasa tensyon ng paglusob ng mga Babylonia. Kaya dito po ay bumalik po tayo sa chapter 26. Sinasabi po dito na, "Come my people, enter your chambers." Ito po yung masasabi nating lockdown sa panahon ngayon or sa termino ng Pilipino, community quarantine. Kaya po hindi nangyayari yung gusto ng Panginoon na mangyari sa kanyang bayan. Subalit sumasalungat ang bayan ng Diyos. Ang bayan ng Panginoon ng Israel ay dapat alinsunod sa salita ng Panginoon ay sumunod sila roon. Ganun pa man, ang utos ng Panginoon sa kanya ay magsipagpasok sila sa loob ng kanilang mga tahanan at magkulong. At doon ay mag-isip-isip sila sa ginagawa ng Panginoon sa pangyayari. Hide yourself, sabi roon. Magtago kayo. Kaya nga, lockdown, sa madaling sabi, walang term pa ang salita noon sa bagong salita ngayon ng semantic na tinatawag. It's a matter of semantic. Ang pagkakagamit ng salita noon na hindi gamit ang salitang lockdown. Kundi, sinabi po roon, "Shut your doors behind you. Hide yourself as it were for a little moment until the indignation is past." Hanggat lumipas itong parusa ng Panginoon na ibibigay sa bayan ng Israel. Yun nga po, ang sila ay ma-desolate, maiwanan yung lugar na wala nang halos dadatnan dahil susunugin nyo ng mga Babylonian army ni Nebuchadnezzar. Kaya dito po ay pinakikita ng Panginoon na nangyayari rin po sa atin. Hindi na nga Babylonian army, kundi COVID-19 na po. At yung epekto nito, hindi lang po medically na nangamamatay ang mga tao, kalahating milyon na po ang positive. At 80,000 mahigit na ang nakita po nating sa Amerika lamang ay epektado na sa kanila yon. More than 85,000 na po siguro ngayon. Dahil araw-araw ay yung aking nabasa sa post ng CNN, 1,000 halos kada araw ang nangamamatay sa kanila. Dito po kinatatakutan natin sa panahon ngayon ang nangyayari na COVID-19, na epidemya, salot, o tinatawag na plague. Pero isa lang ibig sabihin ng Panginoon doon, ang kaparusahang darating. Sinabi niya sa 21 verse, "For behold, the Lord comes out of His place to punish the inhabitants of the earth for their iniquity." Isa lang po dahilan dito ang ibig sabihin ng chapter 29. Kung paano niya pinurusahan ng Israel sa paglusob ng mga sundalo ng Nebuchadnezzar, gayon din naman, lumulusob yung kaaway na hindi nakikita. Sabi nga nila, ang kaaway natin, ang coronavirus, hindi nakikita pero pumapatay. Aabot pa yan ng milyon. Huwag nawa mangyari. Huwag namang umabot sa 1 million ang mamatay. Pero ganyan na po. Sa aking nabasa ng isang news sa CNN, ang palabas o ipinalabas na sa video ni Bill Gates, 2015, coronavirus na. Kaya yan ay patuloy ko rin sinasaliksik. In-announce na yan ni Bill Gates na we are not ready yet to face an epidemic like this. Sinabi niya. 2015 pa po yun. Kaya ganun po ka-advance yung kanilang technology at yung marahil yung gumawa niyan o saan nila nasumpungan yan, sabi sa Wuhan, marami po, may 3 conspiracy theory para dyan. Pero wala na po akong panahon para abutin ko
ang ganitong paghahayag. Subalit, sa salita ng Diyos, itong sinabi, until the indignation is past. Hanggat lumipas ang wrath o puot, galit ng Panginoon dahil nga po sa kasalanan ng sanlibutan. Ngayon lang po sa kasaysayan nangyari na huminto ang business and commerce, economics, travel, at lahat ng transportation, mapahimpapawid man, lupa o tubig, ay nangahinto. Sino nagpahinto niyan? Di si coronavirus. At dito ay pinatutunayan ng Panginoon, kaya niyang kontrolin ang mundo kung gusto niya sa kanyang kapamalaan at kapangyarihan. Pero may panahon pang masigit dito darating. Sinasabi ko sa inyo na yung tribulation period after rapture, total lockdown po ang mangyayari doon. Ang makakalabas lang po ay yung may 666, yung mark of the beast, yung may tatak lang ni Antichrist ang makakabili, makakalabas, at makakapagbangko, makakapagtransaksyon sa bangko o ano man nais niyang gawin. Dahil malaya siyang makakagala sa panahon na magkaroon ng pagtatatak. Ang lockdown ay yung mga nagtatago, ayaw magpatatak, ay talagang harapin ang either firing squad, beheading, o pagpuputol ng ulo, o anong pa man kaparusahan i-impose, ipatutupad ni Antichrist. So, salamat sa Panginoon, may teknolohiya tayo ngayon na mabilis natin may pahayag sa mga bansa na maabot ng misaheng ito. At kasama po ang Japan, mga kapatid natin, si Pastora May, sa Canada, si Pastora Jenny, sa Santo Domingo, sa States, si Pastora Mimi, si Vero, Ibay, sa Brunei, nandoon sila Pastora Gadli, sa Saudi, sa Riyadh, si Brother Albert. So, lahat mga yan ay marami pa naman. Ipopost nga natin ito para maabot sa marami nating kapatiran. Kaya dito po ay nagpapatunay lamang na biblical itong nangyayari sa atin. Lockdown, yung parusa na binibigay ng Panginoon, yung mensahe, the same pa rin. Sinabi ro, to punish the inhabitants of the earth for their iniquity. Earth, buong daigdig, buong mundo ang apektado. Lahat ng bansa, wala po pwedeng hindi madatnan ng infection ng coronavirus. Sabi ng Panginoon, for their iniquity. The earth will also disclose her blood. Ilalabas ng daigdig ang bloodshed o yung dugo. At tunayan nga, hindi natin nakikita dahil nasa hospital sila. Pero darating ang panahon ng Antichrist, kapag na siya ay mag-appear na, talagang bloodshed yan. Dahil firing squad, pagpugot ng ulo, at anumang paraan ng pagpatay na gagawin ni Antichrist. Bloodshed yon. Ngayon, hindi natin nakikita. Pero sa ICU o sa mga emergency ward, na doon nakikita natin. Kaya natatakot ang Amerika, gusto si Cuomo, mayor ng New York City, umorder ng 1 million ventilators. Pero nyo, sa kasaysayan, saan gagawin niyang 1 million ventilators na yan? Kasi nga, respiratory problem itong coronavirus. Hindi makahinga. May nakita ko nung nasa ICU si Pastora, ay dinudugo yung lalaki sa ilong, saan man lumalabas, sa bibig. Dahil nga po, yung sakit niya, yung uri ng sakit niya. So, kahit na naka-ventilator, dinudugo pa rin, lumalabas ang dugo. So, marahil, hindi nga makahinga. Kahit na naka-ventilator, first time ko makita ng gano'n na nagbi-bleed habang nag-i-struggle siya. So, ilang oras, nag-expire yung taong yon. Kabilang bed lang yon, mga 3 beds lang sa kabilang side ng ICU ng Hospital ng Makati. So blood ang lalabas, ang nakikita. Kaya nakakatakot po talaga kung tutusin natin. Sa inyo na hindi nakakapahayag pa o hindi nyo napapanood yung mga ibang balita, sa New York, sa hospital doon, New York City ay container ban, refrigerated container ban na po ang pinaglalagyan ng patay nila. New York City pa lang po yon, sa gilid ng hospital. Container ban, refrigerated. So, talagang hindi masusupo basta-basta ito hanggat ang mga tao ay magpakumbaba. At ito po sa aking conclusion na sinabi ng Panginoon, 2 Chronicles chapter 7 verse 14, if my people who are called by my name shall humble themselves and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sins and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Kaya isa lang ang panawagan ng Panginoon, if my people are called by my name. Ang nakakalungkot nga po rito, may nabalitaan kaming may nag-post, si Cathy Amaka, humingi ng prayers dahil may mga Kristiyanong nagsiservice sila na infect. Hindi ko alam kung paano siya nakakontak noon, mag-asawa pa, at doon po yung isa nilang head ng music ministry ay pumanaw na sa Makati Med. Nakakalungkot po. Kaya tayo po ay magpakubli sa dugo ng ating Panginoon Kristo. Kailangan natin po ito. Believe in the Lord Jesus and you shall be saved, sabi po doon. Whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Ito po yung panahon na individually tumatawag tayo sa Panginoon, humingi ng paglulukob ng kanyang banal na dugo sa panahon ng
kaparusahan, sa panahon ng paniningil ng Panginoon, sa panahon na pinadadaloy niya ang parusa sa lahat ng sulok ng daigdig. Pero alam natin, may katubusan tayo sa dugo ng ating Panginoon at siya ay gagawa ng paraan niya para makita natin ang kanyang kalooban. Tayo po'y manalangin. Aming Ama sa langit, salamat po at nakita namin ang kaparaanan mo. Nakita namin ang banal na takot sa iyo. Na nais mo ang buong mundo ay magkaroon ng banal na takot sa iyo na hindi nila ito inaasahan, hindi nila ito nakikita. Pero ang kamay mo ay nasa likuran ng pangyayari. Na nais mo ang iyong bayan ay magpakumbaba, lumuhod at tumawag sa iyong pangalan. Dahil nakakalimot na nga po sila. Ngayon, social media na ang ginagamit mo para iparating ang iyong mensahe sa mga naka-lockdown na mga lugar, lalo sa kanilang mga tahanan. They should stay at their homes, in their workplaces, kung saan man sila, huwag na sila magpagala-gala pa. Ingatan mo sila, Panginoon. At ang aming sambayanan ay may marka ng dugo ng Panginoon Kristo. Saan man sila naroon, Panginoon, markahan mo ng iyong dugo, Panginoon Jesus, ang bawat tahanan, ang bawat isa sa amin, Panginoon, na ayaw naming maapektuhan ang aming mga mahal sa buhay. Bagamat mayroon na kaming nabalitaan ng mga Kristiyano, kapwa namin magagawa ang pumanaw na, subalit matutupad at matutupad ang iyong salita, Panginoon, na may pagpapakumbaba at may pagpapasakop sa iyong kalooban. May banal na takot sa iyo, Panginoon, na ayaw naming sinuman sa mga mahal namin sa buhay, sa aming mga pamilya, ay maging infected patients or maging biktima nitong coronavirus na kalaban ng iyong kaharian. Salamat po, Panginoon, ang kamay mo ay unat mo po sa amin. Basbasan mo ang bawat isa na nakakonect ngayon at ko-connect pa at sa magpo-post ng mga outreaches, daughter churches namin sa iba-ibang bansa ay magkaroon po ito ng impact sa buhay nila. Kung ano pinasasabi mo, Panginoon, siyang iyong pangyayarihin. What you said shall be done, Lord. What you said shall be done. According to your word, mangyayari po ang iyong kaligtasan, katubusan sa bawat isa. Lalo na yung mga nasa hospital, kasama namin, Lord, na nakikisa ang panalangin ng mga frontliners, mga doctors, nurses, medical staff, bawat hospital, bawat gamutan na saman tinatakbo ang mga infected patients o infected ng coronavirus. Maging mga pulis, may mga ilang pulis na rin namatay sa kaka-checkpoint or anumang pagtupad nila ng tungkulin. Aming pamalaan, ang mga nasa pamumuno mula sa aming Pangulo Duterte na naka-self-quarantine na rin po sa kanyang himpilan o sa kanyang tahanan sa Malacanang. Salamat po, Panginoon. Ingatan mo sila, mga top leaders namin. Bagamat ilang senators, ilang congressmen, ilang cabinet secretaries o officials ay naka-confine din o nagkaroon ng positive result ng kanilang coronavirus examination, laboratory test. Salamat po, Panginoon. Ito ay darating sa takdang panahon na masusugpo ng vaccine. Saan man manggagaling ang vaccine sa iyong ipagkakaloob sa anumang bayan, kami rin po rito sa Pilipinas ay mapuputol, mawawala at hihinto ang salot na lumalaganap sa buong mundo. Thank you, Lord, for hearing us. Thank you for showing us your mercy and grace. Thank you for your loving favor. And we are united in spirit, praying for one another, reaching out in prayers and in sharing your words, telling them your word, your message for all the whole world. In the name of Jesus. Ang buong mundo, kasama naming nananalangin para sa pagsugpo ng COVID-19 pandemic. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, we give you praise, glory, and honor, Lord. Ang pagbabasbas mo sa bawat isa, ang pangangailangan, kaligtasan sa bawat isa. At walang magugutom tulad ng pangako mo, Philippians 4:19. Walang maghihirap, walang magugutom, kundi kapayapaan mo ang mananaig. Sabi ng chapter 26, your perfect peace will be upon your people. Matapos makarinig na yung salita at sumunod sa iyong kalooban. Sa pangalan mo, Panginoon Jesus, salamat po sa bawat kasagutan, gayon at pagpasulanggam. Amen at amen. Praise God. Thank you, Lord. Thank you. God bless everyone.